change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. It provision of law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Remulla. Mr. Chair, di po ba ang sinasabi, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness, ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula nung simula pa ho ng kanya pong ni-reveal yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganun ang usapan namin. Dapat lahat yan managot na. Panagutin natin lahat. Mr. Wala tayong Chairman, pipiliin. quick question for the Secretary. Since there are other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines laid out by the chair, yung in their order of arrival? So kung may tanong, may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, susunod-sunod rin na lamang. Senator Pangilinan? Yes, no, just a manifestation that pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice mamayang hapon. Para Pwede ho, darating po ako, sasama po ako. Okay, and maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo, pagbalik po ninyo. Doon na lang po ako magtatanong. May mga bagay po siguro baka executive session natin pag-usapan. Yes. With that, wala na po akong tanong kay Thank you, Secretary. Senator Kiko. Senator Bam? Quick question for the Secretary. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isusoli talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi ho, wala ho sa patakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Mr. Chairman, just very quickly lang, just to follow up. Very quick. Go ahead. Yes, at doon sa usapin, kasama ba na sa usapin ng good faith, ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Hanggang sa kaya pong makuha
sa testigo, yan po yun talaga mga gusto natin mangyari. Kasi Accounts nga, and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa kanila. Kung di naman nila ibibigay, andyan naman po yung ating Anti-Money Laundering Council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun lang po, forfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginoong Alcantara ngayon na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Senator Pangilinan, you're limited to one Yes, question. yes or no lang, Mamaya yes na or lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. We will ask him. I think that he has signified his willingness to do that already Ayan. in a prior message to one of the contacts in the Senate. Sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator Risa. Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sinumpaang salaysay. Yan, wala ho makakatakas dito pagdating sa suspecha. Everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo, opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Mr. Chair. Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. Senator President. Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh.
Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point resource of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... So it can come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag Sir, po ninyong babaguhin ang Sir, batas, we Mr. Secretary. are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am articulating Then it's your option, sir. the It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya, kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you. Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ ongoing. Sir, we met with them already, and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad. Opo. Mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there Yes, is also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal,
isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress, the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI no, yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, eh baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JV. Just last point before the Secretary brings Engineer Alcantara. Anyway, nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Nabanggit niya si Yusek Bernardo, Saldico, and some other legislators. So I'm hoping that, Mr. Chair, that he will be back so that we can pursue further. And ang sabi ko lang kay Secretary Remulla, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case. Thank you, Mr. Chair. Tama. Thank you. Kung meron ding gusto magtanong sa representative o representatives ng AMLAC, papayagan po namin kayo magtanong again in the order of arrival kasi may mga gagawin din trabaho sila na kailangan ding umalis sila na maaga. So kung wala naman, papayagan na rin natin silang ma-excuse. Anyway, mag-iiwan naman sila ng representante rito. Anybody from the members of the panel? Sino? Si Alcantara babalik. No, I mean the AMLAC Executive Director, Attorney David. Kung wala po, then you may be excused along with the Secretary of the DOJ. Thank you very much, Secretary Remulla. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. You'll be back at 1 o'clock? 1:30? 1:30 to 2, sir. Hopefully we can finish up as early as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. 1 minute suspension. Si Congressman Saldico, saan mo na-meet?
Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa sa Shangri-La. Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi. Opo, Your Honor. Ang inabutan niyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun, tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po, tatlo po Shangri-La ito. Sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po, sir. Kumbaga, diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse? Opo, doon sa taas. So, yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La? Yes po, Your Honor. Alright. Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico? Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga 3 senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila? Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example na po, utos po ni Boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na ganito? Pasensya na po. Kay senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So persado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang? Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po.
Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman. Sorry. Go ahead. Yes, Follow up. With the indulgence of Senator Tulfo. Sure. Go ahead. Bryce, sinasabi mo, lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the Bunoan, permission, of course. meron po Go ahead, kayong go ahead. komento dito, Secretary Bunoan. Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano. Hindi afterthought ito, Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. And, Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? At dito po sa Bulacan? The regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually Magpangalan kayo, Secretary, kasi ito first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No, that's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Street light, cat's eye, lahat na. Walang tumama, no? Opo. So ikaw, di ba, so kunyari, kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po nun, opo, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunoan, siya ba yung in charge ng monitoring niyan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa central office, I think it's with Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. Under a director? Under a director, Your Honor. Pangalanan po now, natin. I think the director is... Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. During my watch, Your Honor, the director for Bureau of Construction is Engineer Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito?
para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang inahandle ninyo? Opo, tatlong district, In Bulacan? tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan? Opo. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my last 1 minute? Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, Alright, Senator no, Tulfo. no, it's okay, Sen. I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, you can proceed. si Senator JV. Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla. Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Senator Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pinaprepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Mayroon So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino napupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina. Nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat, inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. All right. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your Honor. Pag dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong gano'n. Hindi po kami authorized under the law na
as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po, ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito, proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na, paano po may collusion? Lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please submit. Kindly submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page. Mr. Chairman. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say kalsada or school building, ibig sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis ang asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung, yung strength ng konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? Yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length, pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's why you called it as, you termed it as substandard. Okay. Now, doon po sa... Well, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka yung mga... Multipurpose buildings. Yes po, multipurpose buildings, school buildings, mga roads so, po. So, kung 10% na lang yung inaawas doon, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So, kung sa flood control po, ang titirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo. Hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor. Hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH. Yes po. So, magiging substandard pa rin po. May COA pa kayo. May ganyan. O, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Opo, Your Honor. All right. Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. I'm done. Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan
ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building. Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po, ang ginagawa po... No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay? Because substandard po, yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit, hindi ba delikado po yung pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas. Baka malay mo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So merong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito. Hindi nyo susundin dahil plano lang yun. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun? Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po nung proponent. So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawing magkano yun? 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino na gawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, baka nagkaroon ng earthquake, harinawa, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Hindi naman po sana, Your Honor. What do you mean hindi sana? Hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building? Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer. Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayo ninyo dyan sa Bulacan, yung mga pasyente sa ospital hindi mamamatay? Yes, Your Honor po. Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo nasasabi na guaranteed na hindi siya guguho? Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun. Sana nga dinudoktor ninyo. Pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magastos sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair. I'm done. Thank you, Senator Tulfo. Senator Bato de la Rosa, you're recognized. Thank you, Mr. Chairman.